Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Ito po ulit yung lingkod, si Brother Dave. At ngayong araw na ito, sa July 23, 2026, ay ating pag-uusapan ang isa na namang magandang paksa. In difficult times, I can turn to God and His prophets. Nating nakuha sa Come Follow Me, July 22, 26. Ayun, makita nyo po dyan. So, himay-himayin natin to para pagdating po sa Sunday School class or sa mga sharing about sa Come Follow Me, mas maintindihan po natin. No, mas maunawaan pa po natin, mas lumawak pa po yung ating pagkakaintindi or ang knowledge natin regarding dito. So, in difficult times, I can turn to God and His prophets. Hindi po sinabi na in difficult times, pumunta ka sa iyong kaibigan lamang. In difficult times, pumunta ka sa social media. In difficult times, pumunta ka sa mundo in general. Pero sinabi po dito na in difficult times, tayo pupunta sa ating Diyos and His prophets. Unahin po natin yung Diyos. Kanina, aming kasamahan, no, sa trabaho ay may nagkaroon ng problema. So, walang on leave siya ngayon ng 2 buwan. And kailangan ko magturo ng isa pang section sa aming trabaho. So, ibig sabihin, loaded talaga ako. If I'm teaching 6 hours plus ng 1 hour sa aking advisory plus ng aking paggawa ng mga lesson plans, ibig sabihin nun, overkill na ako. Kung ka po natin, ibig sabihin, nagtatrabaho ako lampas sa aking oras. No? I need to go there at 7:30. I need to go home at 2:30 in the afternoon. I need to do my lesson plan. Imagine natin yung 2 section bago lang. So habang nagdadrive ako kanina, sabi ko, God, ito pala yung blessing na pagiging positibo. The blessing of you're counting your blessing. Kasi para sa akin, hindi ito parang stress or parang mahihimatay na ako. But sabi ko, nagsangguni ako sa Panginoon una. No, I turn to God rather than to my co-teachers, co-workers, no, sa ibang tao. I talk to God. Sabi ko, God, I know that you have a plan for me. And I know that I trust these things to you. No? Pinagkatiwala ko po ito sa inyo. At alam ko may magandang mangyayari to dahil inaccept ko. You know what, my dear brothers and sisters? I feel the comfort of God to me. Ni Heavenly Father sa akin. Na sinasabi niya na all things will be possible. Magtiwala ka lang sa akin. And I felt good about that. No? So sa 2 Chronicles chapter 20 ay isa sa mga pinakamatinding kwento ng pananampalataya sa lumang tipan, no? Sa panahong ito, si Haring Jehoshaphat ay namumuno sa kaharian ng Juda. Kilala siya bilang isang matuwid na hari na nagsikap ibalik ang kanyang bayan sa pagsamba sa Panginoon at nagturo ng salita ng Diyos sa buong lupain, na ating mababasa sa 2 Chronicles chapter 17, yung buong chapter na yon. Pero gayon pa man, kahit siya ay matapat sa Panginoon, dumating pa rin ang napakalaking pagsubok. Anong pagsubok to? 3 makapangyarihang bansa, ang bansa ng Moab, Ammon, at mga taga Mount Seir or Edom, 3 bansa, ay nagsanib puwersa upang salakayin ang Juda, na ating mababasa sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 2. Kung ating dito matutunan, kung tayo'y nagkakaproblema sa ating pang-araw-araw in terms of education, mga needs natin, no? Ano ba yung mga needs? Pagkain, damit, shelter, yung ating bubong, ating bahay, gamot, 'di ba? Emergency funds, yun yung mga needs natin. Pero lang yun mabubuhay tayo Of course, medyo ando na tayo sa sa between limit na tayo na pag magtuloy-tuloy to, mahirapan pa yung buhay natin. But imagine natin sa panahon nila, sa panahon ni Haring Jehoshaphat. Hindi lang yun ang problema nila Malaking problema nila yung buhay nila mismo. Kasi papatayin sila, lulusubin sila. So, hindi maganda yun, like we are in the middle of war. 'Di ba? So yung problema mo hindi na needs mo
Kahit na yung damit mo, luma na, ang pinoproblema ng mga tao pagdating ng giyera, hindi pa natin nararanasan, sana wag nating maranasan, is yung yung kanilang safety, yung kanilang security na mabubuhay pa sila. At hindi lang isang bansa ang nagsanib puwersa, tatlo. Ang bansa ng Moab, Ammon, at ang bansa ng Edom. And nagsanib puwersa para sa lakayan ng Juda. So bilang hari, ano yung pakiramdam mo, 'di ba? Every day it's a stress to eh. Nagkakaroon siya ng stress for me lang ha, the way I look at it. Wala naman sigurong nakikita mo yan, parang matutuwa ka pa. 'Di ba? Somehow nakakaramdam, even may pananalig tayo sa Panginoon. Napakaliit ng hukbo ng Juda kumpara sa kanilang mga kaaway. Sa pananaw ng tao, sabi dito, na, ano ba tayo? Sa pananaw ng tao, wala silang pag-asang manalo, di ba? As you can see, no? Wala na. It's the end of it. Tapos na yung laban. Tapos na tayo. We're dead. Patay na tayo. Diba? Yun yung mga, siguro, sinasabi nila sa sarili kasi wala na eh. Napakaliit ng hukbo nila. Kung ikukumpara natin, mayroon lang silang 1,000 sundalo. Tapos yung tatlong bansa, mayroon 30 sundalo. 30,000 sundalo. No, times sa sitwasyon nila. At sabi ng mga tao, wala na. Hindi na tayo, uusad nito. Talagang katapusan na natin. Hindi lamang ito laban sa militar, kundi isang krisis na maaaring magdulot ng pagkawasak ng buong bansa. Di ba? It's not about lang mga needs natin eh. Krisis ng pera, krisis ng pagkain. Talagang buong bansa ay pwedeng mawasak. No? Mawawala ng hanap buhay, mawawala ng buhay, mawawala ng tahanan, mawawala ng anak, ina, ama. Sa halip na umasa sa sariling lakas, tinipon ni Jehoshaphat ang buong bayan upang manalangin, mag-ayuno at humingi ng tulong sa Panginoon. Ginagawa natin to sa simbahan, di ba? Pag may mga dumarating na mga sakuna, like El Nino, mga ganun. Nagtitipon-tipon tayo para manalangin, para mag-ayuno. Di ba? Nagka-fast off tayo. Kahit hindi first Sunday. Kung ginagawa to ng buong bayan, mas maganda. Nangyayari ngayon sa ating bansa. If siguro lahat talagang sincere in every family to pray earnestly at mag-ayuno, pati yung mga leaders natin, I believe and I have faith na maaayos to. Diba? I have a students kanina na found out ko. The way he act, there's something wrong. At nalaman ko pala na atheist siya. Pag sinabi nating atheist, they don't believe that God exists. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay nag-i-exist. And doon ko pa na nalaman yung background kasi namatay yung tatay niya. Yung tatay niya was murdered, pinatay. Nakita natin, minsan may mga time na medyo parang lutaw or parang lumulutang yung isip. He is a bright student. And actually 2 times ko pa lang siya na-meet sa klase. And during that time, I was moved to share yung karanasan ko sa aking kapatid na atheist din. And I said to my brother, sabi ko sa kanya, while nagkakaroon ako ng tumitindig yung balahibo ko while sharing this, sabi ko sa kanya, sa kapatid ko, sharing din my story, no? Na mahal ko yung kapatid ko, no matter what. Sabi ko sa story na, I love you, brother, no matter man kung ano ka. At anong magiging kapatid kita. In that moment, I know that the Spirit moved on him na alam ko, no? So, hindi natin pwedeng husgahan yung isang tao or maging stricto tayo sa kanila o maging, anong tawag doon? Hindi tayo maging mabait sa kanila. Kasi hindi natin alam yung story nila. Hindi nila alam yung story natin. But if we do things, no, if we are prayerfully na humingi ng tulong sa ating Ama sa Langit, bibigyan tayo ng kaalaman kung paano i-resolve yung mga bagay na yan. So, yung naging concern ko ay naging blessing para sa akin. Pinupuna ko siya. When he said things, I said, very good. Nararamdaman ko yung, ay salamat. No? Thank you, God, for
helping me na ma-realize to. At I learned from it, no? So habang nanalangin sila sa templo, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Hazael, isang propeta na nagbigay ng mensahe ng pag-asa. Sinabi ng Panginoon na ang laban ay hindi sa kanila kundi sa Kanya. Pag sobrang laki na kasi ng problema tulad niyan, 3 bansa na ang nagsanib puwersa para pabagsakin ang Juda, ang sabi ni Haring, medyo mahirap banggitin yung pangalan, no? Jehoshaphat, ay manalangin tayo. Mag-ayuno tayo bilang isang bayan. At humingi sila ng tulong sa Panginoon at lumapit sa kay propeta Hazael. At ang sabi ng Panginoon kay propeta Hazael, bakit sinabi ng Panginoon sa propeta? Surely the Lord God will do nothing except He revealed His secret to His servants the prophet. Amos, no, nakasulat. I'm not particular in the verse, naman sa akin, but nakasulat sa Amos, no, na ang Diyos ay walang gagawin kundi i-reveal niya kanyang mga sasabihin sa kanyang propeta. Kaya sinabi niya kay propeta Hazael na ang laban ay hindi sa kanila kundi sa Kanya. Mismo yung Diyos na gumawa ng paraan. Kaya saan tayo kakapit una o saan tayo magsasabi ng ating mga problema, hinaing? Of course, sa ating Diyos. Pangalawa na sa ating mga kaibigan, pangalawa na sa ating mga leaders. Unahin natin yung ating Diyos, ang ating Ama sa langit, na nag-aantay ng ating iyak, ang ating pagsusumamo. No? And I'm praying to God na thank you for giving me this blessing today. No? Habang sila yung maawit, ang Diyos mismo ang lumalaban para sa kanila. We just sing a hymn. Ano yung paborito kong hymn? Abide with me. Abide with me this eventide. Ano pa yung isa? I need thee every hour, most gracious one. No? Yung mga paborito ko. Kasi ang I need thee, it's like, kailangan kita, Heavenly Father. Sa mga panahon na nahihirapan ako, abide with me, ganun din. Ang isa pa yung, isa doon yung about repentance. It's like, lead kindly light amid inserting gloom. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Okay, pasensya po sa boses, pero if you learn and listen to that, napakaganda po. 3 verse na yan. Abide with me, I need thee every hour, and lead kindly light. Diba? Napakaganda po. It's like telling to God na wala akong ibang inaasam kundi makasama ka. No? Nag-away-away ang mga kalaban hanggang sila ay nagpatayan. Yun ang ginawa nila. Habang kumakanta yung Israel, yun ang nangyayari. At ang Judah ay hindi na kinakailangang makipaglaban. Ang natira na lamang sa kanila ay ang pagkuha ng napakaraming samsam na inabot ng tatlong araw. So ginawa na lang nila ay kinuha nila yung mga provisions, yung mga pagkain ng mga sundalo na umabot ng 3 days sa pagkuha. Siyempre, napakadami ng sundalo, di po ba? That's the blessing of God that given us. Na siya mismo yung gagawa ng paraan para na maprotektahan tayo. Ang kabanatang ito ay nagtuturo na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi nakakamit sa lakas ng tao, kundi sa pagtitiwala sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang mga propeta. Di po ba? So kapag dumarating ang mahihirap na panahon, ang unang hakbang ay lumapit kanino? Sa Diyos. Di ba? O sa ating panahon, may mga pagkakataong parang wala tayong kontrol sa ating sitwasyon. Maaring problema sa pamilya, kalusugan, kabuhayan, pag-aaral, kinabukasan. Ang halimbawa ni Jehoshaphat ay nagtuturo na ang unang dapat nating gawin ay hindi ang magpanik. Ako, naranasan ko to last week, kundi ang lumuhod sa panalangin at humingi ng patnubay sa Panginoon. Nagustuhan ko yung sinabi dito, yung keywords dito ay wala tayong control. Sa mga panahon na not only feel but nararanasan natin na wala tayong control. Kasi yung sakit, wala naman tayong control eh. Di ba?
Even though na kahit na nga anong alaga natin sa ating sarili, may pagkakataon talaga nagkakasakit tayo. Kalusugan yan eh. Problema sa pamilya, may pagkataon mabibigla ka na lang, may problema yung pamilya mo. Even though na parang nagpipray naman kayo, no? Pupunta naman kayo sa temple, biglaan. Alam ko, some of us nakakaranas nito. Diba? Pag-aaral, pressure, and of course, kinabukasan. Uncertain yung kinabukasan. Hindi natin alam anong mangyayari bukas eh. Hindi natin alam mangyayari sa future eh. That's why we live in the present time. Yung sabi ko nga nang nagpunta ako sa psych, sabi niya sa akin, dapat sir, meron kang tinatawag na grounding. Ano yung grounding man? Yung parang makokuryente ka? Hindi. Pag sinabi na pala natin grounding, yung nakatayo ako ngayon dito, gumagawa ako ng Come Follow Me. So dapat dito yung isip ko. Nag-ground. Big sabihin, nakatayo ako sa lupa. Di ba? So kung saan tayo, para may iwasan natin yung stress, kung saan tayo, doon isipin, okay, nakatayo ako ngayon sa, ano tawag to? Sa pangalawang palapag dito sa kwarto, no? And nakaupo ako, nakatayo. Yung paa ko nakapatong pala sa sahig at nakaupo ako, 'di ba? Ganun yung grounding. So, if you look on the present time, mas maging magaan yung ating isip. Kaysa tinitingnan natin yung kinabukasan. Ala, ito pala yung mangyayari sa kinabukasan. No? So, maging positibo tayo sa future and we need to live in the present time. Gawin natin yung the best natin kung saan tayo ngayon. Itong oras in this moment of time, di ba? So halimbawa ni Josaphat ay nagtuturo na ang mga dapat nating gawin ay hindi ang magpanik. Isa din ito nagustuhan ko. Huwag tayong magpanik. Ako, dapat hindi ako magpanik. Dapat magkakaroon ako ng panalangin at humingi ng patnubay. Galing kanino? Galing sa ating Ama sa Langit. So ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang magbigay ng pag-asa at direksyon. Hindi agad inalis ng Diyos ang mga problema. No? Sa halip, una niyang binigyan sila ng pangako. Anong pangako na yun? Tinuruan silang magtiwala bago nila makita ang himala. Kasi hindi naman pwedeng makita natin ang himala bago tayo magtiwala. Kaya yung Diyos, no, pag tayo lumalapit sa Kanya, doon nang siya, no? Nag-work ng mighty miracles sa ating buhay. Magtiwala muna bago niya ipakita yung himala. Ganito rin sa ating panahon. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng direksyon sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan at ng buhay at mga buhay ng propeta. Maaring hindi agad nawawala ang ating problema, ngunit ang kanyang salita ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at katiyakan na hindi niya tayo iiwan. Diba? Yun ang katiyakan na binibigay sa atin ng Diyos, na hindi tayo iiwan. Binibigyan tayo ng lakas, pag-asa at katiyakan na lahat ng bagay ay magiging maayos pag inuuna natin siya. Magtiwala tayo. Kasi that's why inuuna natin siya, kasi nagtitiwala tayo eh. Imagine natin ganito nakalaki ang problema, din magtitiwala ka pa sa Diyos. Diba? Sa iba, it's absurd. Sa iba, hindi yun, parang ano yun? Bakit pag magtiwala ka ba? Mga ganun yung sinasabi ng iba. Pero tayo, kapag magtitiwala tayo, pagdating ng malaking problema, magtitiwala ako sa aking Diyos. Mananalangin ako muna. Hingi ako ng tulong sa Kanya, ng wisdom. Until we have that confirmation, let's go to our friend. Andun na yung gabay ng Diyos sa atin. Kasamahan niya na tayo kung saan man tayo papunta. At makakasumpong tayo ng kasagutan. No, sa tamang paraan. It's always in the righteous ways, no? Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, siya ang lumalaban para sa atin. So maraming laban sa ating buhay na hindi natin kayang haraping mag-isa. Tama po. May mga pagkakataong ang pinakamabuting gawin ay manatiling tapat. Sumunod sa Panginoon at hayaan siyang kumilos sa kanyang paraan at sa kanyang oras. Kasi hindi naman natin pwedeng i-push ang lahat ng bagay na maayon sa ating kagustuhan. Pero tapat ito'y maayon sa Kanya. My dear brothers and sisters, sa panahon ngayon na puno ng takot, kawalan ng katiyakan at mga hamon, tulad ni Josaphat, maaari tayong makaramdam na tila napapalibutan tayo ng mga problema mas malaki sa ating kakayahan. Pero pag dumating yung panahon na marirealize natin yung kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki sa mga problema na yan, na tayo bilang tao ay mas mahalaga sa problema. Doon natin maramdaman yung ease, yung kalmado,
yung kapayapaan at pagmamahal niya. At doon dahan-dahan aayos yung ating problema. Nagugulat na lang tayo, biglang may darating na milagro. Biglang may dumating na solusyon. Hindi man galing sa taas, pero galing sa ibang tao, was inspired, na-inspired galing sa ating Ama sa Langit. 'Di ba? At dahan-dahan naging masaya tayo, naging magalak tayo. I know, my dear brothers and sisters, na buhay ang Diyos. Masaya ako sa araw na ito. Masaya, ako'y nagkakaroon ng kalungkutan sa mga pagkakamaling nagawa ko. And I am happy for the Lord given me, no, yung disiplina, yung pagmamahal, at ang opportunity at kaligayahan. Ganun din sa atin. Everyday na pag-aaral natin salita ng Diyos. Paggising natin, we prayed, we read the scripture, we serve in some house na makakaya natin. We serve faithfully, not blind obedient, not blind faithful. Hindi yung bulag tayo na, kasi yung sinasabi ko na bulag na pananampalataya. Ito yung bang ananampalataya ako pero hindi buo sa ating loob. No, sinasabi natin sa ating mga bibig pero hindi natin sinasa puso. Yung blind obedience, ganun din. Nakala natin obedience ay pero hindi pala. Akala natin yung pagtulong natin genuine pero hindi pala. Kailangan buo, kailangan tagus sa puso, may puso, no, at genuine. My dear brothers and sisters, alam ko we are the one lang na makapagsabi kung ano mo yung naramdaman natin, ano mo yung desire ng puso natin. I cannot judge you. Hindi natin pwedeng husgahan yung isa't isa kasi tayo lang yung nakakaalam, no, yung ano yung iniisip, ano yung nararamdaman natin. Ramdamin natin yung Diyos. Ramdamin natin yung pagmamahal niya. Ramdamin natin yung pagpapala ni binibigay niya. Maging masaya tayo, no? Maging mapagpasalamat tayo. Always tayong nakasmile, not only sa ating mukha makikita, but sa ating puso una, sa ating damdamin, sa ating kaluluwa, and it will radiate sa ating mukha. Maging maaliwalas, maging masaya, maging gwapo at gwapa tayo. Because God loves us so much. And may God bless us all. Palakasin tayo sa mga panahong mahina yung ating pananampalataya. Mahal na mahal tayo ni Heavenly Father. And all these things pinatutuhanan ko in the name of Jesus Christ. Amen.